Hello guys. So, kumusta? Good evening. Ito na naman tayo ngayon. Magre-react na naman tayo sa mga nagbablog o nagko-content na wala sa ayos ba. Kasalita, akala mo mga economic. Kaasar. Hanap ng 20 pesos na kilo ng bigas. Alam naman nilang talagang taghirap ngayon, mahal lahat dahil sa dami ng naglalabanan sa mundo. Gera, no? Alam ba yung may gera? Piktado tayo dyan lahat. Maghanap ka ng 20 pesos kilo ng bigas. Oo nga, pangako ng Pangulo yan. Pero still pangako pa lang yan, natutuparin. Tutuparin, ibig sabihin tutuparin. Hindi pa siya mangyayari sa ngayon. Kasi nga alam mo, bawat pangako ng isang presidente na ginagawa or gagawin pa lang, hindi ka agad-agad na natutupad yan. Bagkus kung pupunduhan yan, makinig ka ha, pupunduhan yan o ipapasa pa yan sa mga kongreso o sa senado, pondo, mangyayari yan 20 pesos, no? Yan ay tinatawag na subsidy. Subsidy, ibig sabihin pangsamantalang kamurahan lang yan, hindi yan forever. Para makatikim ka lang sa 20 pesos na sinasabi na hinahanap mo, pero yan ay hindi pang matagalan yan, pang samantala lang yan, ganon. Ang hinahanap natin, ang hinahanap ng gobyerno sa solusyon, yung pang matagalan, hindi yung pang samantala na pagkukunyari lang na sabihin mura pero hindi naman totoo yan. Subsidy lang yan para makinig ka, no? Hindi yung sabi ka ng sabi, hanap ka ng hanap. Alamin mo muna sitwasyon. Kung mahal ang dollar ngayon, ang mahal ang langis, paano mo mapababa yung bigas 20 pesos? Isip-isip ka nga. Wala nga tayo sariling taniman ng palay. Meron man, taniman mo yung kondo, yung mga subdivision nandun, mga malalaking lupa na dating palayan, ginawang subdivision. Paano mo masabing 20 pesos bababa? Magtanim ka or mag-aral ka ng farmers, tanim ka ng palay, taniman mo yung ginawang subdivision na palayan. Wala na tayong source masyado ng lupa, kaya hinahanapan ng solusyon talaga yan, yung palay na yan, diba? Lagi lang tayo, totoo naman, lagi tayong export ng export, import ng import pala. Kasi nga wala tayong sariling source, wala tayong sariling tanim, tapos reklamo tayo import ng import. Natural, saan kakakuha ng kakainin? Gasino lang naman yung tanim ng mga farmers natin, tatagain pa ng abono. Isang bagyo lang, inutang yung abono, pag dinaanan ng bagyo yan, isang bagyo lang, lugi na farmers. Tapos bibilihin ng mga kuripot na mga negosyante, magkano lang sa abono pa lang. Hindi na alam na dinaanan ng bagyo unang tanim, puspok.
utang na yun. Panibagong tanim ulit, utang abono ulit. Oh. Paano yung harvest nun? Pambayad lang dun sa inutang. Kaya karamihan ng mga may-ari ng lupa ngayon, mga nag-agriculture, nagpa-farmers, pumapayag na lang na bilihin yung lupa kasi wala naman talagang mangyayari dahil hindi na kuha ng kung libre lang sana yung abono, di maraming biyaya, maraming harvest, mahal pa ang bili ng palay. Dapat sana yan government to farmers, dapat mag-uusap din tanim ng farmers, bilihin ng gobyerno, pairami ng fertilizer, kasi gobyerno rin ang bibili ng palay, hindi yung mga negosyante. Kasi pag negosyo yan, bilihin lang ng 5 piso, 15 piso, magkano ginastos yan sa fertilizer, hindi talaga maaabot yung gross na hinahanap ng gobyerno. Ilang milyon na tayo, ilang milyon bunganga tayo kakain ng palay. Natural, mag-i-export tayo. Kain ka ba mais? Arte-arting bang Pinoy ayaw kumain ng mais, binlod, ganun. Tiyaga ka kung anong meron tayo, dahil yun lang ang maitutulong natin sa bansa natin. At sumunod ka kung ano regulation sa bansa natin, dahil yan ang paraan para tayo umunlad, no? Sure. Hindi na naman ako ng mga vlogger na konti wala naman kaayos. Pag farmers ka kaya, dito lang muna. Peace.